Okay, good morning, everyone. Can you hear me? Good morning po, Hindi. teacher. Good morning, teacher. Naririnig po ba? Opo. Naririnig po ba ako? Opo. 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 Okay. Nandito na po. Thumbs up na po pag naririnig na po ako. Okay, naririnig po ako. Sige, magsimula na po tayo ngayon. So, tignan natin kung maabutan natin ang araling panlipunan, ha? Pag hindi, mamayang 1 o'clock. Opo?
Okay, so pag-aralan naman natin ang speed and direction of the wind. Okay, na pag-aralan natin nung last, yung iba't ibang uri ng instruments in measuring now the weather. The speed of the weather, the air pressure, the direction. Ngayon naman, tag-isahin natin speed and direction of the wind. Okay? So, basahin nga po, Julian. Weatherman gathers information about the speed and direction of the wind. Julian, Weatherman pakibasa. gathers Okay, good. info about the speed and direction of the wind. Okay, so weatherman gathers information or yung tinatawag nating meteorologist. A meteorologist studies the weather, our weather pattern. Okay? Day to day. Yes po. So the meteorologist. Okay, so they use instruments such as your wind vane and of course your anemometer. Okay, anemometer measures the speed of the wind while the wind vane, this one yung nasa taas, tells us the direction of the wind. Okay? So, huwag pong kalimutan na document for your attendance. Okay, so let's continue. So, winds or yung air or the winds always described according to the direction from which they are blowing kung saan sila bumubo. So, okay. So, may ginagamit natin aside from the wind vane and anemometer is your compass. So, the compass tells us direction and of course the cardinal direction or in degrees where the air is blowing. Okay? For example, a north or northerly wind blows from the north to south. So, nagmula siya sa north, yung air, nagbo-blow siya from the north, and it will go to the south. Okay? So, we have exceptions. There are exceptions and telling now the wind direction. So, onshore. Kapag onshore, okay, shore from the water. Okay, blowing into the shore from the water. So, as you can see here, ito po ang okay, onshore or sea breeze. From the sea, the air will go to the land. Okay, yan po ang onshore or sea breeze. While for the offshore, blowing off the shore to the water. Okay, so cooler subsiding air inland along with warmer rising air over the water creates high pressure. So, ang offshore is from the land going to the sea. So that is your offshore or land breeze. Again, si onshore from the water going to the land, and offshore is from the land going to the water, or the wind blows from the land going to the water. That is your offshore, while for the onshore is the air blowing from the water going through the land. Naintindihan po ba? Opo. Okay, Opo. so Opo. next one, a wind blowing from the north. Okay, let's measure naman using now the compass or degrees. Okay, this is how they measure the wind. Kapag ang wind is blowing from the north, the wind direction is 0 degrees or 360 degrees. That is the measurement or in telling now the
direction of the wind using now your compass. While for the east, for example, is referred to your 90 degrees. Okay? So that is now the wind blowing. And of course, we have your wind speed. Okay, pag wind speed or your wind chart. Wait. Okay, so yung wind chart tells us now kung gaano kalakas ang bugso ng isang hangin. Pag sinabing calm, that is 0 to 1 kilometer per hour. Light breeze is 1 to 5 kilometer per hour. Light breeze is 6 to 11 kilometers per hour. Gentle breeze 12 to 19. Moderate breeze 20 to 28. Fresh breeze, ito na po, 29 to 38 degrees. 28 to 29 kilometer per hour. Ito na po, palakas na po siya ng palakas. Strong breeze is from 39 to 49 kilometer per hour. And moderate gale or may bagyo na or ulan, 50 to 61. Fresh gale, 62 to 74. Strong gale is 75 to 88. And storm, this one, kapag may bagyo, is 103 to 107, 17 kilometer per hour. And hurricane or typhoon or super typhoon is more than 117 kilometer per hour. That is now the measurement or the speed of the wind. Okay? So, may katanungan po ba tayo sa wind directions? Wala po. Wala na po. Kung wala na po, dumako naman tayo sa safety and precautionary measures in dealing with different types of weather. Okay? So, during sunny days, ano nga ba yung gagawin natin or the activities that we should do during the sunny days? Pakibasa nga po. Wear loose, go. Wear loose clothes, light-colored and clothing made from wear loose clothes, light color and the color more drink plenty of water. Wear a hat or use an umbrella. Wear sunglasses for protection against UVA and UV rays. Limit your time of exposure to the heat of the sun, especially between 11 o'clock a.m. and 4 o'clock a.m. 6. Use sunblock lotion. Tips. Use sunblock lotion. Of the sun. Okay, so during sunny days, una, wear loose clothes para hindi ka pagpawisan, yung komportable ka. Pangalawa, drink plenty of water para hindi ka ma-dehydrate. Okay, pag na-dehydrate ka, nakakasama yan sa katawan at pwede kang mamatay dyan sa dehydration. Pangatlo, wear a hat or use an umbrella to protect yourself from the rays of the sun. Most especially these days that our weather it becomes warmer and warmer because of the climate change. Okay? Ano nga ba? So we have your UNESCO 2030. What is the UNESCO 2030? Okay. So the program of the UNESCO, okay, this is a world organization or country organization wherein the UNESCO wants to lower our temperature in our planet with 1 or 2 degrees Celsius. Their due date is 2030. Kapag lumagpas sila ng 2030, it means that more destructible typhoons, super typhoons we encounter, heat waves. So this will become permanently damaging our planet, okay, because of the climate change. So the program of the UNESCO is to lower the temperature of our planet with 1 or 2 degrees Celsius to cool off our planet. Okay, pag lumagpas na sa 2030 at hindi pa natin nabawasan ng or hindi pa natin our goal is it will be permanently, we will be permanently experiencing extreme heat waves. Okay, kaninang umaga nagbasa ako ng news or you watch news yesterday and today we're in Pangasinan.
the heat index of Pangasinan is 52 degrees Celsius already. Wherein 52 degrees Celsius is uh, nakakasama na siya sa ating katawan. Okay? So, stay hydrated, drink plenty of water, and stay in a cool place. Okay? So, may mga namamatay na po because of the extreme heat. Like, for the example, last Sunday, a teacher died because of extreme heat in Manila. A teacher wherein katatapos niya lang magturo, umuwi siya, sumakit yung ulo niya because of the extreme heat. Sinandal niya sa puno. If you watch that one in PMJS, okay? Sumandan siya, then of course, namatay siya because of this we experiencing extreme heat. So always protect yourself, cool yourself amidst this extreme weather or heat. Okay, next, wear sunglasses for protection against ultraviolet A and ultraviolet B rays. So ano nga ba to? We have three categories of ultraviolet rays. So we have A, B, and C. So C, siya yung shortest wavelength of the ultraviolet rays. Hindi siya nakakasama. Okay, unless you are in space. Okay, and hindi siya umaabot dito sa planet Earth. Ultraviolet B affects the top skin. Okay, yung skin or your epidermis. Yan yung, dyan na siya wait lang, yan yung kanyang naapektuhan. Of course, these ultraviolet rays, B rays, make you tan or nakakaitim, redness, burn, and of course, it can cause skin cancer, redness, and burns if you are, or kapag napatagal ka sa ultraviolet rays B or B, and of course, UVA or ultraviolet rays A, longest wavelength, do not make you tan. Okay? Ano yung nagagawa naman ng UVA? Skin aging, and of course, DNA damage. Okay? DNA that makes your composition as a human, or the deoxynucleic acid. Deoxynucleic acid, the component of your body, kung sino ka man, that is because of your parents' DNA. Okay, then, of course, during sunny days, limit your time of exposures to the heat of the sun, especially between 11 a.m. and 4 p.m. Okay, because this time nakakasama na yan sa iyong skin. Okay? And of course, you use protection such as sunblock lotion kapag pupunta ka ng swimming. And of course, windy days, ano yung gagawin natin dyan? Basahin nga po, Danilo. Danilo, pakibasa nga po. Okay, si Renz. Renz, pakibasa po. Okay, pakibasa po lahat. Get indoors if possible when high winds fall. Stay away from windows. Stay away For windows. If you're stuck outside in high winds, seek the safest shelter possible. This could be next to a building or in an
below ground stairwell. Okay, so thank you. So during windy days, okay, so stay at home or indoor. So, okay, possible when high winds are occurring. Kapag masyado ng sobrang lakas ng hangin kahit walang ulan, okay, stay indoors or sa loob ng bahay because maybe pwedeng makadisgrasya yan. Kapag sobrang lakas ng hangin kahit walang ulan, pwedeng maputol or may mabahaling sanga and pwede ka matama nun. And of course, stay away from windows kasi pwedeng mabasag yan. Okay? If you are stuck outside in high winds, seek the safest shelter possible. This could be next to a building or in an exterior below ground stairwell. Okay? So, kapag sobrang lakas at nasa labas ka, maghanap ka ng safest place like next to a building or sa underground stairwell. Okay? That is during windy day. May katanungan po ba? Wala po. Okay, kung wala po. And of course, okay, pag windy day, okay, so during extreme high winds, the safest place in an open area may be face down in a ditch or low-lying ground with your hand clasped behind your head or dumapa ka daw pag masyadong super lakas ng hangin. At kapag nakasakay ka ng sasakyan during these strong winds, you better stop or to reduce your speed when you are driving. Okay? So that is the things that you need to do during windy days. Okay? And of course, during rainy days, you use umbrella or raincoats. Bring extra clothes kapag nabasa ka, may pagpapalitan ka para hindi mababad ang iyong katawan sa lamig at hindi ka magkasakit. And of course, number 3, wear jackets. Okay? Yung makapal na jacket that will protect you from the cold. And of course, during rainy days, use boots or bota to protect your feet from the water in the street kasi hindi mo alam kung saan nanggaling yung tubig sa kalsada. Okay? Diyan na nagmimix yung mga pesos ng mga rats and cockroaches, ihi ng daga. So, use boots to protect your feet against these diseases. Okay? During rainy days. Then, of course, stormy days. Okay? So, ano nga ba yung ginagawa natin during stormy days? Okay? So, una, makinig ka sa pag-asa. Kung ano nga ba yung lagay ng panahon or ng bagyo. Okay? Yung pag-asa stands for the Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. So, si pag-asa, siya yung nagbibigay o siya yung authority in giving warnings to the public and giving the state of our day-by-day weather. And of course, sila din po ang nagsasabi kung may storm surge, kung gaano kalakas ang isang bagyo at kung saan ito daraan at kung yung bugso ng kanyang hangin, kung ilang milliliters or cubic milliliters ang ulan na dulot ng isang bagyo. So, si Pag-asa is a member of World Meteorology Organization in the United Nations. Number 2, be always calm. Stay with your family. You may pray to God or to Allah for a good weather. Okay, now sana hindi masira ang inyong tahanan or walang mapahamak. And of course, you listen to your authorities or to your barangay officials. If you're, di ba napag-aralan natin sa Raling Panlipunan na ang Baguio City is prone to landslide. Bakit siya prone to landslide? Because we are located in a mountainous area. Okay? So, number 3. So, before we proceed to number 3, kapag sinabi ng barangay officials na that is landslide area during typhoon or rainy days, you better move out from that place para walang mapahamak or walang mamatay. And number 3, keep safe the important paper or documents. So, itago mo because you don't know pwedeng mag-flood
Okay? Most especially yung mga importanteng mga paper documents. Okay? So, itago mo siya sa safest place, ilagay mo siya sa pinakataas na place sa inyong bahay para hindi mabaha or mabasa or masira during flood. And of course, check the house and its surroundings. Okay? Prepare emergency kits during stormy days. Okay? Stay away from flooded areas. Use raincoats and boots. And of course, during storm, keep pets indoors o yung mga alaga nyong hayop. May mga nakakaramdam din yan. Okay? So, you put them inside your house. Or kapag lilitas kayo, isama nyo siya. Huwag nyo silang iwanan. Okay? So, may buhay din naman siya. Ganyong hayop. Okay? So, be a responsible pet owner. Okay? Ano nga ba yung responsible pet owner? Pakainin, ibigay yung basic needs nila, pakainin, food, shelter, and water. Okay? Kapag lilitas kayo sa inyong tahanan during evacuation, yung isamang picture na isama mo yung alaga nyong hayop at huwag nyong iwanan. Nagkakaintindihan po ba? Nagkakaintindihan po ba? Okay, so may katanungan po ba tayo sa science before we proceed to? Okay, wala na daw. So, wait a minute. Screenshot lang ng picture for your attendance. Okay, so, let's proceed naman to your aralin panlipunan. Okay, wait a minute. Okay, sa aralin panlipunan naman tayo. Okay. Still have 15 minutes. Kaya natin to. Okay? So ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa kahalagahan at epekto ng infrastruktura sa kabuhayan ng lalawigan. Okay? So may papasagot si teacher sa inyo? Yes, sir. Okay, so let's start. Tanda na ba kayo? So ano kaya yung salita natin dito? Tulay. Okay, so meron tayong tulay. Saan kaya natin ginagamit ang tulay? Tawid sa... Para makaka-cross tayo. Okay, para makatawid tayo at dito rin natin ginagamit natin ito bilang daanan. Daanan pwedeng transportasyon ng mga gulay papunta sa bundok o kaya papunta sa sentro ng kalakalan. Okay, yan ang kahalagahan ng tulay. Ano naman to? Kalsada. Okay, very good. Saan natin ginagamit ang kalsada? Para makapunta sa pupuntahan natin. Okay, Para madaanan para, ng mga sasakyan. okay, ginagamit natin ito para sa ating ginagamit natin ito para sa ating transport sa pakikipaglalakad ay pupuntahan. Okay, next, pangatlo. Ano naman yan? Okay, ito ay yung mga telepono o yung mga malalaking tower. Pag natawag natin, telecommunication. Okay, next one, ito naman. O meron tayong, ano yan? Sakinomo. Okay, so meron tayong tinatawag na supply. Okay? So, ito yung mga, ito naman, ano naman to? Palengke. Okay, anong ginagawa Palengke. sa palengke?
Bumibili ng mga gamit na kailangan. Bumibili ng pagkain. Okay, dito tayo bumibili ng pangangailangan natin sa araw-araw at dito din tayo kalakalan ay nakikipagpalit ng kalakalan. Dito natin binibenta ang produkto ng mga na nagmula sa iba't ibang lugar or municipality sa ating lungsod. Okay? So, isa-isahin natin ang nabanggit na struktura at ano ang kahalagahan nito sa kabuhayan ng mga tao. Basahin nga po natin ang infrastruktura. Infrastruktura. Ito ay tumutukoy sa mga sumusuporta sa isang lungsod tulad ng mga kalsada, tuloy supply ng tubig, drainage, sa isang lungsod tulad ng kalsada, tuloy supply ng drainage, kasalan, at telekonomiya, at iba pa. Okay. So, kapag sinabi natin infrastruktura, yung infrastruktura ay ito yung sumusuporta sa isang lungsod o lalawigan tulad ng kalsada, tulay, supply ng tubig, drainage, gusaling pamahalaan, telecommunication para mas mapadali ang ating buhay, mas mapadali ang buhay ng ibang tao. Okay? Para hindi sila mahirapan sa komunikasyon, sa edukasyon, at kaya sa businesses. Okay? Ito ang importansya ng infrastruktura sa ating lugar. Okay? Unahin natin ang tulay. Ginagamit ito upang mapaikli ang paglalakbay ng mga tao papunta sa isang lugar, especially sa ating mga magsasaka, or kapag tayo ay nagtatravel. Okay, ginagamit natin ito para may madaanan tayo na safe. Okay? Safe at alam natin na kung anong oras tayo makakarating doon, mas mapapadali ang ating pagpunta sa isang lugar. At kapag yung mga farmers naman dinadaan nila dito para mas mabilis na ma-deliver yung kanilang produkto sa isang lugar. Next one, kalsada, daan o kalye para mas mapabilis ang paglalakbay ng mga mamamayan sa lungsod o lalawigan patungo sa kanilang destinasyon o kaya sa kanilang pupuntahan. Okay? Next one, ano naman ang drainage? Pakibasa nga po. Upang maiwasan ang pagbaha sa panahon ng tag-ulan. Upang maiwasan ang pagbaha sa panahon ng tag-ulan. Okay, so ito ay isang proyekto ng pamahalaan. Ang drainage ay ginawa upang maiwasan ang pagbaha sa panahon ng tag-ulan. Kaya, napaka-importante na linisin natin ang mga drainage system sa ating lugar. Kasi kapag nagtapon tayo ng basura, pwede niyang takpan yung drainage system or sirain or masira ito. Kapag nasira ito, of course, magkakaroon ng flood sa inyong lugar. Kapag hindi nalinisan or hindi maayos ang isang drainage system, kung may nakasiksik or nakabara sa drainage system na yan, magkakaroon ng pagbaha. Okay, next, telekomunikasyon. Ano nga ba yung telekomunikasyon? Basahin nga po natin. PLDT. Mahalaga ito sa larangan ng pagbabago ng pamahalaan upang mapabilis ang Kalat ng kapital at pamahalaan upang mas mapabilis ang pagkikipag-ugnayan sa bawat isa. Okay, kapag sinabi natin telekomunikasyon, yung ginagamit natin tulad ng PLDT, Globe, Smart, Bayantel at iba pang mga telekomunikasyon na nag-provide sa atin ng signal or ng komunikasyon. Okay? Ito ay napakahalaga sa edukasyon. Kapag walang internet, of course, hindi tayo makakapag-online.
at hindi kayo makakapag-search kapag wala itong mga ito, yung internet provider natin, or kapag wala itong mga to, hindi niyo matatawagan, hindi kayo makakapag-browse ng internet pag wala itong mga ito. Okay? Ito ay napakahalaga sa edukasyon, pagbabangko, kalakalan, ospital at pamahalaan upang mas mapabilis ang pakikiugnayan natin sa isa't isa. Okay, yan ang kahalaga ng telekomunikasyon. Okay, next, ang water supply. Okay, ano naman ang water supply? Okay, basahin nga po natin, ginagamit. Ginagamit natin ito bilang Ginagamit namin ito for the country pro. Ginagamit natin ito bilang pagpapasok ng mga gamit at pagpapasok. Ginagamit din ito bilang mga gamit at saka sarili. Ginagamit din ito para sa sarili at Magamit dito para Saka. makutayan ang mga Okay. pananili. Okay. Okay. At sakahan. Okay, so kapag sinabi natin water supply, ito ay isang proyekto ng pamahalaan na ito ay ginagamit natin. Bakit nga ba nila ginawa ang water supply? Or tulad ng dam? Ito ay nagbibigay sa atin ng supply ng tubig na ginagamit natin hindi lang inumin, panluto ng pagkain, panghugas, at panlaban ng ating mga damit at of course, ginagamit sa paglilinis ng ating sarili. Okay? Of course, ang water supply ay ginagamit din upang masupplyan ang mga pananim at sakahan sa ibang lalawigan. So, yan ang kahalagaan ng water supply. Okay? Na isang infrastruktura na ginawa ng pamahalaan. Okay? Pero ang nangyaring ngayon dahil climate change, unti-unting dahil sa kakulangan ng tubig o tag-ulan, ay natutuloy kaya nagkakaroon ng water shortage. Okay? Ano nga ba yung water shortage? Kakapusan or kawalan ng tubig dahil natutuyo yung mga reservoir natin or mga dam natin. Dahil sa climate change. Okay? Na napag-aralan natin sa science kanina. Okay? At of course naman, lumulubog naman ito dahil pa rin sa climate change kapag sobra-sobra naman ang ulan, kaya wala sila ng tubig para hindi masira at mag-flood ang reservoir or dam. Okay? During or tuwing tag-ulan o sobra-sobrang tag-ulan. Okay? Next one. Okay, so yun yung ibang uri ng infrastruktura. So, meron tayong telekomunikasyon, water supply, ano pa? Kalsada, tulay, ano pa? Palengke. Okay, yung palengke naman, dito tayo nakikipagpalitan ng kalakal, dito tayo bumibili ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Okay? So, may katanungan dito sa iyong palagay, bakit mahalaga ang mga infrastruktura sa ating lalawigan? Yes, John Michael. Nagtaas ng kamay si John Michael. Paki-open ang mic, John Michael. Bakit daw mahalaga ang infrastruktura? Napindot ko lang po, sir. Ay, napindot mo lang. O, sino ang gustong sumagot? Ako po, para Yes, Mia. maraming Yes, Para Mia. po mabilis ang paggawa ng mga kilos po natin. Okay, para mas mapadali ang ating buhay. Yan po ang kahalagahan ng infrastruktura para hindi tayo mahirapan sa ating pang-araw-araw na gawain or buhay. Okay? Ano kaya yung pangalawa? Basahin nga po natin. Ano ang magandang? Go. Ano ang magandang magandang naidudulot ng pagkakaroon ng isang lalawigan. Okay, ano ang magandang naidudulot ng pagkakaroon ng infrastruktura sa kabuhayan ng isang lalawigan kaya? Yes, Julian. Sir, napindot ko lang din po, accident.
Hindi, tulungan kita. Okay. Okay, kapag marami tayong infrastruktura tulad ng tulay, palengke, telekomunikasyon sa ating lalawigan, ano kaya yung mangyayari sa ating lungsod? Magiging madali. Magiging madali or magkakaroon tayo ng pag-unlad sa ating lugar or lalawigan. Okay, next one. Kapag ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na magtayo ng isang infrastruktura sa inyong pamayanan o komunidad, ano ito at bakit? O kapag magpapatayo ka daw ng infrastruktura, ano kayang itatayo na? Magtawag na ako. Yes, Juliet. Wait lang. Hospital. Okay, bakit hospital? Para po matulungan ko yung may sakit. Okay, para matulungan yung may sakit. Ano pa? Rains. Tulay po, para mabawasan ang pag-traffic po dito sa Baguio. Okay, kalsada daw para mabawasan ang traffic sa lungsod ng Baguio. Yes, Mia. Nakita ko si Mia nag-raise ng hand. Teacher, tulay po para makadaan po yung mga tao sa mga tamang pagpuntahan. Okay, tulay daw kay Mia para may madaanan ang mga tao, mas lalo sa mga malalayong lugar. Okay? So, okay, ano yung pinag-aralan natin sa araw na ito? Tungkol sa? Struktura. Okay, infrastruktura. Okay? Okay, ano naman ang infrastruktura? Ano yung mga infrastruktura ang napag-aralan natin? Tulay. Tulay! Tulay. Ano pa? Palengke! Palengke. Yes. Okay, very good. Ano pa? Kalsada. Okay, kalsada. Ano pa? Cable. Okay, telekomunikasyon. Ano pa? Okay, so meron tayong tulay, kalsada, telekomunikasyon, palengke, okay, ospital, water supply, water drainage. Okay, so yun yung iba't ibang uri ng infrastructura. Okay? So may katanungan po ba? Wala po. Wala po. Wala po. Okay, Wala po. okay, kung wala na, paalam na po. Mamayang 1 o'clock ulit. Pero Ay po, teacher. synchronous online activity naman tayo. Wala na tayo online mamaya. Pero may activity kayo. Opo. Bye-bye po, teacher. Okay, so bye-bye. Bye, teacher. Happy lunch. Bye, Adriel. Bye, teacher. Bye, Julial. Bye-bye, Bye, classmates! Bye-bye. Bye, classmates. Bye! Bye na.